kamusta kayo ni Papa Eds? Di ba kayo dito nagtampuhan o ano? Wala mo tampuhan dito nangyayari sa inyong dalawa? Wala naman, no? Matured na kasi kayong dalawa ay. Para wala kayong mga mga love team. Minsan may mga tampuhan. Di ba? Sa inyo pa wala akong nakita nagtatampo kayong dalawa. Pag magkasama kayo, labing kayo masyado. Ano? Mabait ba si Papa Eds? Mabait si Papa Eds? Mabait. Gusto mo yung ugali niya? Ha? Nagustuhan mo yung ugali ni Papa Eds? Hindi ka pa ba nagkaroon ng boyfriend mula? Wala ka pang boyfriend? Ha? First love mo pala si Papa Edo. Ang bira mga kaibigan. Umamin po talaga siya. Siya first love niya si Papa Edo. Kuya ba? Sa bagay, alam mo, yan sila. Totoo. Hello, magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, mga kalingap. Narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa na naman tayo ng panibagong reaction video. Matagal-tagal tayo mga kaibigan din nakagawa ng reaction video. At medyo busy tayo mga kaibigan. Pero ngayon, back to EDC tayo mga kaibigan, mga kalingap. Pero bago yan, i-shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob and Ate Edna. At sa lahat ng ating Kalingap partners. Si Najee sa Bicolan, Ate B Considerate and Ma'am Misty kayo. Shoutout po sa inyong lahat. So, ito na nga mga kaibigan. Doon sa unang upload natin, dyan sa unahan mga kaibigan, marahil magtataka kayo kung bakit nasabi ni Bibi Biancy na first time niya. Kasi nagtanong kasi dyan mga kaibigan si Kuya Bal. Nahuli. Ang galing ni Kuya Bal mag-interview mga kaibigan. Talagang hinuli si Bibi Biancy. Tanong dyan ni Kuya Bal, nagka-boyfriend ka na? Sabi niya, hindi po first time. Ibig sabihin, first time talaga. Ibig sabihin talaga mga kaibigan, ay meron na. First time. First time ngayon. Sabi niya, na ano siya, medyo na ano siya mga kaibigan. Medyo na pataka siya, bakit ko nasabi yun? Na ganon. Di ba? Galing ni Papa Bal mag-interview, di ba? Mga kaibigan. Kaya doon sa ating mga viewers dyan, doon sa mga nagtatanong, ano na ang status nila mga kaibigan, doon na lang ninyo mapapanood sa first na yan mga kaibigan. At dito naman sa susunod mga kaibigan, ang pag-uusapan natin about doon sa isang video. Dito rin kay Biancy mga kaibigan. Natutuwa lang ako doon sa pagkaka-interview na yun. At alam natin mga kaibigan nang magpunta sina Biancy at sina Papa Eds at sina Kuya Bal doon sa Hong Kong mga kaibigan, talagang marami na nakakita or saan natin makikita ang mga upload na talagang behind the scene ay makikita natin yung closeness ni Papa Eds at saka nitong si Bibi Biancy mga kaibigan. Kaya sabi ko nga walang aminan pero parang meron kasi marami mga kaibigan ng mga vlogger na nag-a-upload ng kung ano-ano about dito sa dalawa. Kaya marami tayong mga nakikitang sweetness ng dalawa, hindi lang sa camera ni Kalingap Rob at Kuya Bal at doon sa mga kasamahan, pati doon sa mga reels mga kaibigan ay nakikita natin yung mga upload nila na sweetness ni Papa Eds at saka ni Biancy. Pero hindi natin sila sisisihin mga kaibigan, yung mga kababayan natin nandyan sa Hong Kong na talagang sila ay legit na sumusuporta sa EDC mga kaibigan, na kinuha nila yung mga video na yun kasi nga iniidolo nila si Bibi Biancy. So dito naman mga kaibigan sa ating pag-uusapan sa isang video ay panoorin muna natin bago tayo gumawa ng reaction video. Ito pa mga kaibigan yung kahinaan ni Biancy, lalong-lalo na pagdating sa mga basher mga kaibigan. At dito nga mga kaibigan ay nalungkot ako kasi umiyak dito si Bibi Biancy sa bidyong ito mga kaibigan, kasi naramdaman ko na nasasaktan siya kapag magulang na niya ang pinag-usapan. So tara mga kaibigan at panoorin natin ang bidyong ito para mas maganda at mas malinaw sa inyong lahat, at kayo na rin ang magkomento kung ano ang naramdaman ninyo, at doon sa ating mga basher, ano ang naramdaman ninyo na may isang Bibi Biancy na umiyak dahil sa mga tanong ni Kuya Bal Santos Matubang. Ito bang tanong na itong mga kaibigan, ito ay tanong at paglilinaw din ni Kuya Bal doon sa mga basher ni Bibi Biancy. Tara na, panoorin natin ito.
Di ba tunay na ama niya ni Biancy? May ganyan nga Masama ni. na po yan ah. Chismis. Di ka raw anak ni sino ngayon? Porkit po ganito yung kulay ko, tapos iba yung kulay ni Papa. Sabi Huwag po ganyan? kayo ganyan. Di ka raw anak. Marami pong ganyan talaga ang kulay ng mga nagkakain. Narinig ko lang din. Ako din, di ko raw anak si Kalinga Prab. Kasi di ba ibang mukha ni Kalinga Prab no, sa akin. Di ko raw siya anak. Pugi ka po kuya ba? Parang ko kayo pugi. Di, ibang mukha nun, Kalinga Prab. Parang ikaw, iba sa mukha ng tatay mo. Ganun po talaga, may mga... Pero hindi ka naman may mama ampon. lang po. Pero hindi ka po, naman, Kuya Bal. sa talaga tunay mong ama. Po, Yung talaga tunay mong ama si, sino nga ito? si Papa Binerando. Ano? Binerando. Binirando. Anong tawag sa kanya? Palayaw niya. Anong palayaw niya? Beran po. Biran talaga. So, Papa. yung po nagsasabi dyan din niya, tatay ha, hindi totoo yun. Talagang Masama po tunay. yan, ha? Hindi masama magandang hindi magandang tatay mo. Masama, porkit pangit, hindi na pwedeng mag-anak ng maganda. Basta yung kaya sa gagalin. Hirang mga ano. Hindi, talagang, kahawig ka ng nanay mo talaga Kay ay. mama lang po talaga ako Oo. Parang ako, ang kahawig ni Kalinga Prab, yung mama niya. Yung tangkad sa akin, kasi matangkad ako yung mama niya, mababa baga. Ganon. Ikaw, saan ka talagang mana sa mama mo na? Pero sa, nakuha mo sa papa mo, nakuha mo sa kanya? Siguro po yung tangkad ko. Yung tangkad. Oo. Tapos, yung ilong, saan yan? Kay mama po. Kay Sa- Papa din po. Matangos din po ang ilong ni Papa. Matangos. Ang mata, saan mo saan nakuha? Kay Papa po. Ay, mata mo! Brown po. Baka brown eyes din ako. Yung lips mo, saan nakuha? Kay mama po siguro. Ay, grabe, marami talaga. Halos 90% sa mama talaga po pag babae. Pag lalaki po, ganoon din, no, sa babae din. Ang marami itong mga kalingap, pinanganak si Biancy po na mabait talaga siya. Yung mga bagay na, di ba maraming bashers, minsan, ano yung mga bagay na ayaw mo talagang yung nasasaktan ka talaga sa mga bashers? Pag yung Ano magulang yun? po na po yung inaano nila. Pag magulang na, mahirap pala ito. Mahirap pa sa biruin pala pag magulang na. Pag magulang ko Pag magulang na, ano nyo, pag pamilya Pag, ka na pag po magulang talaga, Opo. nasasaktan ka na. Opo. Pero pag ikaw lang, saka si Papa Eds, okay lang. Ano sa inyong dalawa, okay lang yon. Huwag lang sa magulang. Napapanuha ka ng lugod, oh. Si Kuya ba? Mahal mo ang mama mo, sa tatay mo. Gano'n mo kumahal ang... Sino mas mahal mo, papa mo, mama mo? Parehas po. Ha? May iyak na po mga kaibigan. Oh? Kasi ayun yung kasi marinig na yung magulang niya po inapi-api ninyo. Mayroon bang panahon na diyan na umiiyak si nanay mo dahil sa mga bashers? Opo. Ha? Opo, Kuya ba? Yung nanay mo? Opo. Pag ako po yung binabash. Sabi ko po, alam lang po yung mga bashers. Ha? Meron palang gayon talaga? Ako okay lang naman po sa akin yun. Oo. Kuya ba? Ano kayo no? Pamilya-oriented kayo no? Talagang naroon yung pagmamahalan ninyo bilang anak at saka magnanay, magtatay. Pero mahal ka ng tatay mo. Ha? Mahal na mahal po ako nun. Kaya yung mga nambabad po dyan, tumigil na kayo. At least nalaman ko mula sa iyo na talagang tatay mo siya. Opo. Di ba? Kasi narinig ko lang naman, ay si Biancy, di man yan anak ni Binirando kasi ibang mukha. Pero confirm na talagang tatay mo siya. O yan ha. Huwag kayo mang baspok. Hindi totoo yun, hindi siya anak ni Binirando. Mga kalingap. Yan, umiyak tuloy si Biancy. Salit na mag-enjoy sa Hong Kong, pinaiyak natin. Huwag ka na umiyak, Biancy. At ano lang naman yun, mga comment lang naman yun sa Naitanong ko lang kasi may nagkomento ay at nag-chat sa akin din na Bal, itanong mo daw kay Biancy kung tatay niya si Binirando, si Biran. Kasi ang sabi ng iba, hindi So ayun mga kaibigan, nakita natin yung kahinaan ni Bibi Biancy. Kahit naman sino sa atin mga kaibigan, kapag mahal natin sa buhay, yung kapamilya natin ang mababas, ay talagang napakasakit para sa atin. Kasi kaya nating damhin yung mga pambabas nila, yung mga ginagawa nila. Pero hindi natin kaya na binabalahura or niyuyurakan yung pagkatao ng mahal natin sa buhay. Katulad ni Bibi Biancy mga kaibigan. Alam natin mga kaibigan na sa tigas ng batang ito, sa kanyang mga pananalita, at talagang alam natin mga kaibigan na itong si Biancy ay strong woman. Para sa akin mga kaibigan, si Biancy ay isang strong woman.
Kasi napakarami ng basher, napakarami ng mga humuhusga sa kanya, nginingitian niya lang. Hindi siya nagpapa-apekto sa lahat ng mga sinasabi sa kanya kasi ang iniisip niya hindi siya ganun. Tama yun mga kaibigan. Alam natin sa murang edad ni Beyonce na 17 years old mga kaibigan, maapektuhan pa siya, pero matured yung kanyang edad mga kaibigan, yung kanyang pag-iisip matured, hindi yung edad kasi batang bata pa si Beyonce mga kaibigan, nagkamali lang tayo doon. Yung kanyang kaisipan ay matured. Kasi nga marami ang mga kabataan na katulad ni Beyonce na matured yung kanilang kaisipan kasi nagmulat sila doon sa hirap ng buhay. Sa totoo lang, halos lahat ng mga naghirap sa buhay or yung hindi kagandahan yung kanilang mga narating nung kanilang mga pamilya, mga kaibigan, matured yung kanilang kaisipan sa edad na 17 years old. At yun po si Beyonce mga kaibigan. Pero dito sa mga tanong ni Kuya Bal Santos Matubang ay pumatak talaga yung luha ni Beyonce. Kasi magulang na nga naman niya yan At talagang grabe naman kasi yung basher mga kaibigan. Pati ba naman yun na itanong pa rin ninyo at na-comment pa rin ninyo na hindi anak si Beyonce ng kanyang papa. Samantalang mga kaibigan, nung kami magkasama, nung papa ni Beyonce, ay talagang napaka-sweet daw na bata nito at talagang hindi halos siya makapagtrabaho mga kaibigan nung panahong ito ay bata pa. Ay ito daw mga kaibigan ay makapapa hanggang ngayon mga kaibigan, talagang makapapa ito si Beyonce. Kaya siguro hindi talaga niya napigilan ang umiyak dahil nga mahal niya yung kanyang ama at hindi niya kaya na mababas kahit naman siguro sino mga kaibigan. Kaya doon sa ating mga basher mga kaibigan, dahan-dahan lang naman tayo sa mga personal attack. As in talagang kayo yung masasabi ko ng tunay na basher, kasi pati yung mga ginagawa ni Beyonce, okay lang sigurong punahin ninyo yon kung halimbawa iginagawa ninyo sa tama. Halimbawa sabihin ninyo, oy Beyonce, wag naman na ganito garin baka pwede pa yon. Pero kung ang pagkatao na ni Beyonce at yung kanyang pamilya mga kaibigan ang inyong niyuyurokan at sinasabi ninyo na hindi anak ng papa ni Beyonce, ay talagang personal na yung mga galit ninyo mga kaibigan. Hindi na lang talaga basher na pantatama o kung ano pa man. Ang nakikita natin dyan ay sobra na yung galit ninyo kay Beyonce. Ang tanong ko mga kaibigan, ano ba ang ginagawa sa inyo ni Beyonce? Bakit pati yung kanyang pagkatao o yung ano pa man ay hinahalongkat ninyo? Wala namang ginagawa yung bata. Ang ginagawa lang niya yung kanyang roles para sa love team na ito, or kung ano yung kanyang dapat gampanan para mapasaya pa tayo mga kaibigan. Alam nyo mga kaibigan, super pagod ang naramdaman natin kay Beyonce at Papa Eds ng mga panahon na nasa Hong Kong. Sa totoo lang, ramdam ko na pagod sila. Pero anong ginagawa nila? Nakangiti sila at naka-smile. Ay, pares pala yun Nakangiti pa rin sila na humaharap sa ating mga kababayan kasi alam nila na gusto nilang makapagpasaya sa ating mga OFW. Bago naman tayo mga kaibigan, tayong mga basher, napasama ako sa basher kayong mga basher mga kaibigan, hindi kayo masaya sa ginagawa ni Beyonce na pagpapasaya doon sa ating mga OFW. Maawa kayo. Sa totoo lang, naramdaman ko nang umiyak dyan si Beyonce, as in naawa ako doon sa bata. Naawa ako doon sa bata kasi lahat naman ay ginawa niya di ba? Lahat naman ay ginawa ng bata mapasaya tayo. Hindi naman siya na yung beneficiaries na bungangera. Hindi naman siya yung beneficiaries na palaaway. Bakit ganun ang mga kaibigan ang inyong mga patirada kay Bibi Beyonce? So hanggang dito na lang. Maraming salamat and bye bye sa inyong lahat. Thank you and God bless. And